So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Love Advice and nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaaring makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So this moment of time, magiging topic natin ngayon, isasabihin ko po sa inyo ang mga katangian ninyo kung bakit kaya kayong tiisin ng isang lalaki. Oo mga kamamay, hindi nyo siguro napapansin kasi naka-built-in na sa inyong isipan ang inyong mga toxic na ugaling ito. Kaya mga kamamay, hindi pa huli ang lahat. Kaya mga kamamay, may pagkakataon pa kayong baguhin kung ano man yung mga katoksikan nyong pag-uugali na sa tingin ko, yan yung dahilan kung bakit nagagawa kayong tiisin ng isang lalaki. So mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Umpisa na natin kaagad. So, ano nga ba? Kung may tatanong nyo sa inyong sarili, ano nga ba yung ugali mo o ugali ko na pinapakita ko sa isang lalaki kung bakit nagagawa niya akong tiisin? So, ito yun mga kamamay. So, number 1. Ito yung kakulangan ng tiwala mo sa kanya at pagiging selosa mo. Yes, mga kamamay. Kung kayo man ay bago pa lang sa inyong relasyon, bakit hindi mo ibigay ang buong tiwala mo sa kanya? Total, sinagot mo naman na siya. Total, nagpakasal naman na kayong dalawa. Bakit ayaw mo munang magtiwala sa kanya? Lalo na kung wala pa naman siyang ginagawa. Wala pa naman, pero wag naman sanang dumating na meron na. Pagka ganun mga kamamay, ibigay at ipakita mo sa kanya yung buong tiwala mo na ipinagkakatiwala mo sa kanya. Yes, mga kamamay, walang masama kung magtitiwala ka sa isang lalaki at ganon, nakilala mo naman na siya nung mga panahong magjowa pa kayo. Tandaan nyo mga kamamay, napakahalaga ng pagtitiwala sa isang lalaki. Sa mga oras na siya ay malayo sa'yo, magtiwala ka sa kanya. Malaki ang nagiging kontribusyon nito sa isang matatag at isang maayos na relasyon. Yung tipong kapag alam ng isang lalaki na may tiwala ka sa kanya, nandoon yung kanyang pag-iisip na hindi niya maaari yung sirain sapagkat ang laki ng tiwala mo sa kanya. Ang laki ng pagtingin mo sa kanya na hindi siya magloloko. Kaya mga kamamaya, kung gusto nyo na hindi kayo tiisin ng isang lalaki, bigyan nyo siya ng maayos na pagtitiwala. Okay? Yung iba nga dyan sa halip na magtiwala, kabaliktaran nangyayari. Kapag may nakausap na babae yung lalaki, selos ka agad. Tapos pag uwi sa bahay, hindi na iimikan yung lalaki. Tapos kapag tumagal yung ganong cycle, parehas na kayong hindi magkikibuan. Mga girls, kung mayroong problema, kausapin ninyo. Kung mayroong problema, magkaroon sana kayo ng maayos na komunikasyon tungkol doon. Kasi bilang isang mag-asawa, bilang isang magjowa, hindi po pwede na ipinararamdam mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo sa kanya. Kailangan kapag nasa isang relasyon kayo, tumbukin mo kaagad yung problema. Hanggat maaga, hanggat naramdaman mo kaagad na tipong parang may something na mali, sabihin mo kaagad sa kanya. Para sa ganun, hindi kanya tinitiis. Kasi wala pa namang ginagawang masama yung lalaki. Hindi pa naman nagloloko yung lalaki. Pero ano ginagawa mo? Nagsiselos ka na kaagad. Talak ka ng talak. Chinichismis mo na kaagad siya sa iba. Tandaan niyo mga kamamay, huwag na huwag niyong ilalabas ang inyong problema sa ibang tao. Kasi nagkakaroon ng misinterception Pag sinabi mo yung problema mo sa isang tao, lalo na kapag kalalaki, naku, malamang sa malamang, lalong magkakagulo, lalong hindi maaayos kaagad yan. Mga girls, huwag kayong magiging chismosa kung may problema kayong dalawang mag-asawa. Pinag-uusapan muna yan. Okay? Sinasabi muna yan. Kung hindi ka komportable, sabihin mo sa kanya. Kaya ka minsan tinitiis o madalas tinitiis ng isang lalaki dahil ganyan ang ugali mo. Okay? Dahil toxic yung ugali mo. Wala siyang ginagawang kasalanan. Tapos pag nakita mong may kausap siyang babae sa telepono, may ka-chat siya, nagagalit ka kagad. So paano kapag kakatiwalaan ng isang lalaki? Paano pa siya makakagalaw ng maayos sa kanyang mga ginagawa kung ganyan ka, kung toxic ang ugali mo? Trabaho ng asawa mo, maghanap ng customer kasi nagbebenta siya ng lupa, malamang sa malamang, babae, lalaki ang kanyang po pwedeng kausapin dyan. At ikaw naman, masyado kang silosa. At ikaw naman, pag may kausap siyang babae, pag may kachat siyang babae, nagagalit ka kaagad. At isang dahilan niyang kamamay kung bakit natitiis kayo ng isang lalaki. Kung bakit kayo ay hindi sinusuyo ng isang lalaki.
Sa halip na intindihin mo yung isang lalaki, ano ginagawa mo? Nagagalit ka, pinagsisilosan mo. Kung ano-anong sinasabi mo sa kanya. Kaya siya, may kausap siyang babae, sabihin mo sa kanya, pinagpalit ka na niya, nang bababae na siya. Learn how to understand the situation first. Okay? Kausapin siya ng maayos, pag-usapan yung dalawang mag-asawa, dalawang mag-jowa. Okay? So, kaya kayo tinitiis ng isang lalaki dahil toxic ang ugali ninyo eh. Okay, wala naman siyang ginagawa, pinagsisilosan ninyo. Kaya ang ginagawa nila ng isang lalaki, tinitiis ka. Kasi wala naman siyang ginagawa eh. Kaya mga kamamaya, kung kayo ay masyadong selosa, kung kayo ay masyadong walang tiwala sa isang lalaki, baguhin niyo po yan. Kasi yan ang isang dahilan kung bakit nagagawa kayong tiisin ng isang lalaki. So number 2, ang hindi mo pagiging tapat. Mga girls, akala nyo maliit na bagay lang to, pero ito ang pinagmumulan at pinag-uugatan ng karamihan ng problema sa isang relasyon. Ang hindi mo pagiging tapat. Bakit? Kasi kung naging tapat ka sana sa kanya, sa umpisa pa lamang, magagawa na ng paraan yung mga problema, yung mga maliliit na problema. Magagawa sana ng solusyon yan kung naging tapat ka lang sa kanya. Bakit? Kasi mga kamamay, sa mga maling desisyong gagawin mo, kesyo maliit yan, kesyo number 1 yan, diyan nagsisimula lahat ng mga problema sa mga maliliit na bagay. Pag hindi ka nagtapat sa kanya, for example, dito sa puntong to, halimbawa, nawawala ng oras sa iyong isang lalaki, pag hindi ka nagtapat ng nararamdaman, pag hindi mo sinabi sa kanya na, babe, parang nagkukulang ka na ng oras sa akin. Babe, parang hindi na tayo nagkakabanding dalawa. Pag hindi mo sinabi yon, yung nararamdaman mong pagkukulang, hahanapin mo yun sa iba. Okay, ngayon, pag lumabas ka ng bahay, okay, sumama ka doon sa mga lalaking kaibigan mo na bigla ka namang na-develop dahil nga sa kakulangan ng oras sa iyo ng asawa mo, doon ka ngayon mahuhulog. Okay, so paulit-ulit mo yung gagawin. Hindi mo yung sasabihin sa asawa mo kasi nag-i-enjoy ka doon. Ngayon, problema na yon. Unti-unti na yung lumalaki. Okay? Ngayon, sa mga panahon na umaalis yung asawa mo sa trabaho, ikaw din umaalis din. Hindi ko alam kung marami nakaka-relate dito. Umaalis ka rin para makipag-mingle. Okay? Para makipag-bonding doon sa mga circle of friends, which is meron dong isang lalaki na nagkakaroon ka na ng something na development of happiness. Yung simpleng kasiyahan mo sa iba na uuwi sa malaking pagkahulog. At ngayon, sa halip na sabihin mo ang problema, sa halip na sabihin mo na lumalabas ka kasama yung mga tropa mo, ang ginagawa mo, nililihim mo naman sa asawa mo, which is dapat sinasabi mo yon. Kayo ang magkakampi, ang nangyayari, ikaw at saka yung stranger ang nagiging magkakampi. Bakit ko nasabi? Kasi ayaw mo ngayong sabihin sa asawa mo na nag-i-enjoy ka doon sa isang tao na yon. Ang nangyari, kayo ang magkakampi at yung asawa mo ang naging kontrabida. So, which is maling-mali. Ngayon, pag nagkaroon ng problema, nalaman ng asawa mo na nakikipagharutan ka doon, ano magiging tendency? Magagalit sa iyo. Lalaki ang problema hanggang sa hindi ka na matanggap ng asawa mo dahil sa laki ng problemang ginawa mo. Di ba? Kung doon pa lang sa umpisa ng inyong relasyon, sinabi mo na kaagad, which is yung kakulangan lang ng oras ang problema sana, nagawan sana ng asawa mo, nabigyan ka. Nagawan sana ng asawa mo na i-budget yung kanyang oras, time management, para mabigyan ka. So, ang hinihiling lang niya is to feedback. Ang hinihiling lang niya is magsabi ka sa kanya kung ano yung kulang. At sana naman, ikaw na naghihintay, marunong ka sanang umunawa. Alam mong busy ang asawa mo sa pagtatrabaho. Alam mong ang dami niyang gustong makuha para sa iyo, para sa inyo, tapos ganyan na magiging trabaho mo. So, minsan nasa babae din yung problema. Okay? Sa halip na magsabi ka, sa iba mo hinanap yung kasiyahan. Which is kung naging tapat ka lang sana sa kanya, hindi sana lumaki ng ganyan ang problema. Tapos pag iniwanan kayo, iiyak-iyak kayo. Tapos anong gagawin niyo? Maninisi kayo dahil hindi kayo binigyan ng oras. Kung naging tapat ka lang sana. So kaya kayo mga kamamay, kaya kayo ay tinitiis ng isang lalaki dahil hindi kayo naging tapat. Hindi sana kayo titiisin ng isang lalaki kung kayo ay nagsabi. Kaya please mga kamamay, yung pagiging tapat, gawin niyo po yung habit. Kahit anong mangyari, it's either pangit man yan, it's either masakit man yan, ipagtapat niyo po sa isang lalaki.
Okay? So yung number 2 tips ko sa inyo, kung gusto nyo hindi kayo tiisin ng isang lalaki, maging tapat kayo. So number 3, dahil sa pinipilit o dinidiktahan mo siya. Yes, mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay pilit mo at pinipilit mong kontrolin, pinipilit mong magbago, pinipilit mong diktahan na gawin to, gawin yan, malamang sa malamang, magkukumuwala yan. Lalayo ang loob niyan sa'yo. Titiisin ka niyan. Dahil pinipilit mo siyang magbago, which is hindi naman yun yung gusto. Kung may nakikita ka sa kanyang hindi maganda, huwag mo siyang pilitin. Sabihin mo lang sa kanya na, babe, hindi yata tama yung ginawa mo. Pero huwag mo siyang pipilitin. Sabihin mo lang sa kanya na, hindi tama yung ginawa mo. Hayaan mo siya yung magbago para sa'yo. Okay? Kung hindi siya magbabago, learn how to step backward. Kung hindi siya magbago, patuloy pa rin yung kanyang katoksikang ginagawa, pwede kayong mag-no contact rule. Mas makakatulong yon para sa inyong relasyon. Bakit? Makakatulong yung paglayo ninyo sa kanya kung hindi siya nagbabago kasi may isip niya na possible o pwede kang mawala o pwede kang lumayo o pwede kang maalis sa buhay niya kapag hindi siya nagbago. Pero kung pipilitin, pupakpukin mo siya araw-araw, magagalit ka sa kanya dahil hindi siya nagbabago, mali po yan. Hayaan nyo na magbago ang isang lalaki para sa inyo. Hayaan nyo magbago ang isang lalaki sa kanyang sarili. Hindi yung para diktahan ninyo, para pukpukin ninyo, bali yun. Pero kung hindi talaga siya nagbabago at sinabihan nyo na, kayo na po yung umatras. Para maramdaman niya na maaaring may mawala sa kanya kung hindi siya magbabago para sa inyo. Tandaan niyo mga kamamay, kung pinipilit yung magbago ang isang lalaki, lalayo lang ang loob niya sa'yo. Okay? Matitiis kayo ng mga yan. So next, yung kakulangan ng respeto mo sa kanya. Yes, mga kamamay, bilang isang lalaki, kailangan inire-respeto mo sila. Sabi nga nila, kahit wag mo na siyang masyadong mahalin, respeto mo lang, okay na yon para sa kanya. Mas mamahalin ka ng isang lalaki kung ire-respeto mo siya sa pagiging lalaki niya, sa pagiging padre di pamilya niya, sa pagiging jowa mo sa kanya. Yes, mga kamamay, irespeto mo siya bilang isang lalaki, especially on publics. Baka mamaya, isa ka rin sa mga babae na sumisigaw, pinagmumura siya in public, pinagsasabihan siya in public. Huwag ganun, mga kamamay. Bilang isang babae, learn how to show respect to your man. Kung gusto mo siyang pagsabihan, tawagan mo siya. Sa bahay na lang, sa kwarto na lang, pagsabihan mo siya ng mahinahon. Pero kung in public, mawawalan niya ng amor sa iyo. Hindi ka niya nare-respeto, titiisin ka niyan. So next, poor hygiene. Yes, mga kamamay, yung poor hygiene, isa rin din po itong dahilan kung bakit nilalayo kayo ng isang lalaki. Kung bakit natitiis kayo ng isang lalaki. Sabihin ng isang lalaki, ayoko naman yung kausapin eh. Baho-baho ng hininga. Ayoko naman yung makasama sa gabi. Hindi naman ako uwi dyan. Bahong-baho naman ang katawan. Amoy pawis, hindi man lang naghahabbat. Pag magkatabi kami. Tandaan niyo mga kamama, yung good hygiene, nakakatulong po yan upang lagi kang uwian ng isang lalaki. Upang lagi kang piliin ng isang lalaki. Kasi po, ang good hygiene, yan po ang mga akit sa isang lalaki, magsisido sa isang lalaki na mas mahalin ka pa niya. Compared kung poor hygiene ka, hindi ka na nga nagtatawas, hindi ka na nga nagtututbrush, madalang ka na nga manligo. Di ba? Ano pang iisipin ng isang lalaki sa'yo? Paano kanya uuwian? Paano siya gaganahan sa labing-labing kung ganyan ang amoy mo? Tandaan nyo, sa buong mundo, tayo ang itinuring na pinakamalinis sa pangangatawan mga Filipino. Okay? Tapos ikaw gagaya ka naman sa iba na hindi naliligo araw-araw. Di ba? Kaya mga girls, yung poor hygiene po ninyo, isa niyang dahilan kung bakit natitiis kayo ng isang lalaki sa lahat ng bagay. Natitiis kayo ng mga yan na hindi kausapin. Natitiis kayo ng mga yan na hindi tabihan. Natitiis kayo ng mga yan na hindi uwian. At natitiis kayo ng mga yan na hindi yakapin. Lahat sablay eh. Kaya please mga girls, kung kinakailangan mag-toothbrush araw-araw, 3 times a day, gawin. Kung kinakailangan manligo, 3 times a day, gawin. Kung kinakailangan na magpabango every time na manliligo kayo, magpabango. Kung kinakailangan magtawas, mag-deodorant, kung kinakailangan, maglagay po kayo. Okay? So yun lang sa kayo mga kamamay, ang ilang mga bagay na dahilan kung bakit nagagawa kayong tiisin ng isang lalaki. For more love advice and video na tungkol sa inyong buhay pag-ibig, huwag niyo sana kalimutan na
mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment dito kung nagustuhan mo yung ating video for today. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Merry Christmas po and Happy New Year. Bye!